Ang mga nanay mabunganga minsan, pero siya yung unang naghirap para sa atin. Oo, mabunganga si mama. Oo, masalita. Oo, minsan nakakasakit na sa tenga. Pero bago mo siya tawaging nakakairita, tanungin niyo muna ang sarili niyo. Tanungin niyo muna yung sarili niyo. Sino ba ang unang naghirap para sa'yo? Sila yung nagbuntis sa iyo ng 9 na buwan. Siya yung nahirapan ng huminga, nahirapan kumilos, nahirapang matulog para lang mabuo ka. Siya yung umiiyak gabi-gabi habang pinapagalitan mo siya, habang sinasagot mo siya, habang pinapakita mong mas mahalaga ang barkada, ang cellphone at jowa kaysa sa kanya. Hindi mabunganga si mama dahil gusto niya lang. Mabunganga siya kasi siya yung unang natatakot na masaktan ka. Siya ang unang nag-aalala pag wala ka. Siya ang unang hindi kumakain kapag ikaw ang may problema. At oo, minsan paulit-ulit siya. Pero tanungin mo, kung di mo pa rin ginagawa ang tama, kasalanan ba niya? Kasi ang sakit lang isipin kapag nanay ang sumasaway, toxic. Pero pag ibang tao ang may sinabi, advice. Diba? Nakakatawa. Kasi hindi nagbabago ang pagmamahal ng nanay, pero nagbabago ang respeto ng anak. At yan ang pinakamasakit. Kaya wag mo siyang tratuhing parang kalaban kung siya naman ang unang nagmahal sa'yo kahit hindi ka pa marunong magmahal. Kaya guys, bago sabihing nakakapagod si mama, isipin niyo muna kung ilang beses kayong tinanggap kahit nakakapagod na kayo, kahit sakit na kayo sa ulo. At sana huwag kang maging dahilan ng pagluha ng magulang mo. At sana respetuhin mo yung nanay mo, mabunganga man siya o hindi. Kasi bakit? Mahal ka ng nanay mo. Kaya siya nagbubunganga kasi ayaw kanyang mapahamak. Kaya siya nagsasalita. Gusto kanyang ituwid para ang hinaharap ninyo maayos, hindi magulo. Kasi yun lang ang pangarap ng mga magulang ninyo, ng nanay ninyo. Yung maging okay kayo sa future ninyo kahit wala na sila.